Good evening mga Boss Under. Welcome to the Boss Under Show. Ang show ng mga Boss Under. Ayan, welcome back to our talk show. Ito na naman, Boss Under. Trending na naman. Talagang ang dami nating trabaho ngayong linggo na to. Oo nga eh. Actually, late na tayo kasi parang ayoko nga talakayin to dahil medyo mababaw naman. Pero tumatagal, lalong lumalalim. Grabe tong Ano bang issue na to? Ito ang issue na tatawagin natin. Ang Wata Wata Festival Issue. Nako. Yan ang nga ba't ang sinasabi ko eh. Napanood ninyo. Napanood ng madlang people yan. Grabe. Anong nangyari? Teka, para may idea ano bang Wata Wata Festival? At saan ba yung ginagana? Ang Wata Wata Festival, sa San Juan yan eh. Okay. Piyesta ng San Juan. Okay. So, pagka piyesta ng San Juan, tradition na yan eh. Tradition ng? Nagbabasaan. Nagbabasaan ng tubig. Yan ang ano nila lagi talagang issue. Taon-taon ginagawa yan, no? Pero, naikukumpara ko yung panahon noon tsaka yung panahon ngayon eh. Okay, guys. So, panoorin nyo para may idea kayo to. In 3, 2, 1. Hindi ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya, binasa ko pa rin piyeste. Okay, dadaanan sa kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Ito lang, water kang boy na boy po. Ano? Ilaya. Ano? Ayup. Ayan, guys, napanood nyo. Anong masasabi? Kayo, anong masasabi nyo sa naging issue na yan ha? Ako, pera biro, boss, di uminit ulo ko talaga. Ako naman hindi. Hindi naman ako uminit ang ulo. Kumbaga, medyo may pagkakamali lang, may pagkukulang lang eh. Parang ganun lang naman ang basa ko dyan. Hindi ko na binigyan pa ng malalim na kahulugan na yan. Pero, masakit man sabihin, may mali eh. Grabe. May foul na nga yun eh. Foul na nga yun. Ito Kasi kung bakit ko nasabi, boss, kasi noon, ang panahon noon ng piyesta ng San Juan na, wata-wata na yan, kasi lagi ko naman miyesta may kumpare kong natira dyan eh. Okay. Ang basaan nung araw, pag dumaan ka sa kalsada, nakaabang lang ang tubig eh. Hindi ka na yung hahabulin pa, bubuksan pa yung kotse mo, bubuksan pa yung, papasukin ka pa sa loob ng jeep, aalugin pa yung sasakyan. Noon, wala. Dissenting mga tao noon. Napanood nyo ba? Grabe. Diba? Pinapasok pa nila yung loob ng sasakyan. Pinipilit nilang buksan. Tumutungtong pa sa hood, Boss D. Yung sa taxi ano nangyari? Yung sa taxi, maling-mali yun, diba? Ano nangyari? Ano yung nasira yung taxi doon? Babayaran ba ng tao niya? Saan ba nagkulang? At sino ba ang mga may mali dito? Para sa'yo, Boss D. Wala namang may pagkukulang dyan. Nadala lang na kasiyahan yan eh. Okay. May mali lang talaga. So, may ilan-ilan na makukulit? Medyo, yung mga kabataan na mapupusok kasi yan eh. Teka lang, yung bang Wata Wata Festival, may sinusunod ba yung batas? May batas sila eh. Ang San Juan, may batas sila dyan. Pero hindi na natin na alam yun kung ano man yung mga... Pero sinabi na ni Mayor yun eh. Okay. Na may mga batas sila dyan. Pero wag na natin talakayin dahil hindi naman natin masyadong kabisado. Ang tatalakayin natin dyan, yung mga naging issue. Okay. Sa akin, mga tatlong issue lang naman yung masyadong pinansing ko dyan eh.
yung sa taxi, inakyat sa bubong. Okay. Yung kotse na nagdadaan na inaalog nila, hinarang nila sa gitna. Okay. At saka si Boy Dila. Oo, yun. Grabe ka, Boy Dila. Teka lang, itong Wata Wata Festival, no, taon-taon ginagawa to sa San Juan. Sabi nga ni Boss D, no, nung panahon, nung araw, hindi naman kailangang habulin. Ngayon sa mga napanood natin kanina, parang sumobra naman ata ang mamamayan ng San Juan. O yung mangilan, sorry sa word, pero yung mangilang-ilang tao na nakipiesta dyan, Boss D, parang sobra naman ang ginawa ninyo. Nung araw kasi, ang mga bisita handang mabasa eh. Okay. Nagpapabasa talaga, Pumupunta doon Pupunta talaga para alam nila may basaan. So, simpleng suot lang yung mga yan. Alam nila babasahin sila eh. Ang naapektuhan kasi nito, Boss Dino, kaya medyo nag-init yung ulo ko eh. No? Sa panahon ngayon ha. Sa nangyari, ito daw pinakamalalang, hindi pinakamalala, ito na ang pinaka masamang nangyari sa Wata Wata Festival ngayong taon. Dyan sa San Juan. 2024 na to. Kasi kung makikita nyo dyan sa video, talagang naging grabe ang naging aksyon ng mga mangilan-ngilang tao na nambasa dyan na hindi naman lahat. Hindi lahat, nakita naman natin. Pero yung ibang inasal ng mga tao dyan, na nakita niyo naman niya sa video, no, napanood natin pare-parehas. Yung rider na binasa, nung tinabig ng rider yung tabo, binapukan niya yung rider. No, Junjun. No, Junjun. Mali ka doon, Junjun. Tapos yung mga, alam nyo ba, no? Para ho naiintindihan ninyo. Yung mga dumadaan doon, na mga binasa ninyo, may mga pupuntahang trabaho yan. Trabaho yun eh. Okay? Hindi naman nakikipiesta yun. Main road yun eh. Okay? Sa mga pupuntahan nila. Okay? Kung baga no choice na, kailangan nilang dumaan doon. Talagang dadaan doon. Nandun yung may mga transaction trabaho yun. At yung iba doon, Boss D, mga nabasado na pupunta lang sa trabaho, yung iba doon may mga dalang papeles. Papeles nila na importante. Yun na nga yung mga naging issue doon na medyo naging foul. Diba? Sana binigyan man lang ng pansin ng mga nambabasa yun na, oops, may dalang papeles yan. Iwasan. Diba? Pwede naman ganun eh. Sinong nagre-regulate niyan sa ganyang lugar? Yun lang sa akin. Kaya medyo kasi mainit ang ulo. Ang nangyayari, Boss A, wala na sinisino, kahit pulis nga eh. Kahit pulis, nakatayo, Diyos ko po. Wala na kayo sinino. Hindi nyo na nirespeto. Pasensya na ho. Pinagbasihan nyo lang is piyesta eh. Yung inyong pulis ng San Juan, gumagawa lang ng kanyang trabaho para maging peaceful yung piyesta ninyo po dyan sa lugar. Ang ginawa ninyo, nakita nyo, binasa-basahan nyo yun kahit nagagalit na yung pulis na wag nyo siyang basain. Kasi nga, kailangan niya magtrabaho. Hindi nyo pa rin nirespeto. Kahit ba, Boss D, alam naman sigurado ng pulis yan na piyesta doon at handa silang mabasa. Sigurado. Pero yung respeto na lang sa uniforme. Pero dapat profesyon. Diba? Dahil pag nagkagulo at wala ang pulis, sino ang sisisihin? Ang kapulisan. Kapulisan na naman. Junjun. Diba? Kawawa. Diba? Eto, mapunta tayo. Yung pinaka nag-trending dito at pinaka main topic na rin natin sa issue na to. Anong masasabi mo kay Boy Dila? Sa unang panood ko, nainis ako sa kanya eh. Hindi man ako galit. Okay, hindi naman kagalit-galit para hindi naman. Sino ba naman kami para magalit? Kaso nga lang, yung mga reaction niya, yung mga ginawa niyang nakiusap na nga sa kanya yung rider na wag nang basain. Binasa mo pa sa mukha, dinilaan mo pa. Doon nagalit ang madlang people. Hindi naman sa binasa mo siya, hindi naman dahilan na piyesta. Oo. No, Junjun, nagkamali ka doon, Junjun. yung reaction mo yun yung naging problema. Yung parang nang asar-asar ka pa. Na parang wala kang magagawa. Parang gano'n kasi yung tingin ko sa video na yun kay Boss, kay Boy Dila Tama din naman siya. Wala naman siyang ibang ginawa. Hindi naman siya nanakit. Totoo naman. So okay lang naman yun. Kaya lang, siguro ang naging mali lang doon yung parang yung facial reaction niya, attitude. Yung attitude mo. Okay. Kaya ang dami nagpadala sa'yo ng parcel. Dahil sa attitude mo. Ito mo, boss issue ni Boss Dila. Siya naman ngayon ang pinagtripan, Boss D. Ang nangyari, pinadala siya ng maraming parcel sa bahay nila. Kawawa din talaga. Pinadalahan ng bubong. Pinadalahan ng bakal. Mga Jollibee nga, ang dami.
Yan, naawa din kami at some point na, guys. Pero ako, di naman ako naawa kay Boy Dila doon eh. Naawa ako doon sa rider. Sa mga rider, guys, kung sino man ang gumagawa nito, ito ang masasabi ko, kung sino man Boss B, ang mga nagpapaparcel dyan kay Boy Dila, tandaan nyo, hindi si Boy Dila ang nakakawawa dyan. Ang pinagtitripan nyo dyan. Ang nakakawawa dyan yung mga rider kasi COD yan. Cash on delivery. Iba dyan, inabonohan, di ba? Tapos pagdating doon kay Boy Dila, hindi naman niya babayaran niya kasi hindi naman niya order yan. Pinasikat nyo pa yung tao. Konting isip, okay? Ang kawawa yung mga kapatid na naman nating rider. Rider na naman, bumalik na naman tayo sa mga rider na nakakawa. Ihinto nyo na yung pagtitrip ninyo kay Boy Dila kasi hindi si Boy Dila ang nagsasuffer. Yung mga kapatid nating rider ang nagsasuffer sa ginagawa ninyo. Yes, so kung galit kayo kay Boy Dila, magsalita na lang kayo. Tapos, eto masasabi ko lang boss, sa mga nangyari ito yung mga tao, yung mangilang-ilang tao dyan na nakipiesta at ng gulo dyan sa piyesta ng San Juan, sa Wata Wata Festival. Yan yung mga tao na na walang ginagawa sa buhay 'Di ba? Yes. Hindi niyo ba naisip yung mga taong merong ginagawa sa buhay na kailangan magtrabaho? 'Di ba? Kayo, wala kayong ginagawa, kaya kayo nakipiesta. Ang problema, para sa pansarili ninyong kasiyahan, 'di ba? O pansarili ninyong kaligayahan. Yes. Ang problema, meron kayong naperwisyong kapwa. Actually, yung iba dyan, hindi naman taga San Juan talaga. Mismo. Hindi naman taga San Juan yun. Di ba? Konting, konting respeto. Sumabay lang sa issue ng wata-wata kasi nakakatuwa talaga. Masaya naman talaga. Sobra. Okay. Lalo ikaw na sa dami. Ikaw, boss, naka-attend ka na. Ilang beses kong naranasan sa San Juan yan. Masaya nung araw, naman. Napakasaya, pero nakakatuwa. Merong disiplina. May disiplina nung araw. May disiplina. Pag sinabing basaan lang, pag dumaan ka, babasahin ka. Pero yung para habulin ka pa, sasakyan, tungtungan pa yung sasakyan mo. Yun nga ang problema, boss B, di ba? Ang dami nyong nasira, di ba, na mga na-damage yung sasakyan. May marami pa doon nakawan dyan, boss B. Maraming nawalan. Di ba? Kasama sana yun kasi siksikan kagulo. Baka iba naman, nalaglagan lang. Yung main issue na nirereklamo ng mga nagtatrabaho dyan na nabasahan ninyo. Number one, hindi sila nakapasok sa trabaho. Okay? Number two, yung mga papeles na documents nila na nabasahan ninyo. Yun ang importante doon, Junjun. Yung nakiusap sa kanila na huwag nyo kong basain dahil kailangan kong pumasok sa trabaho, tinuluyan nyo pa din. Alam nyo ba na pagka ang isang taong nabasa at di nakapasok sa opisina, pwedeng matanggal, pwedeng masuspinde. Tama. Dahil diba kasi absent? Diba? Tapos, ang dahilan bakit, nabasa po ako. Nabasa po ako sa piyesta ng wata-wata . May narinig nga ako doon, nagsabing, kung ayaw mo masa, huwag kang dadaan ng San Juan, piyesta . Hindi po hindi rason yun, Junjun. No, Junjun. Nako! Diba, hindi dahilan yun. Main road dyan. Halos lahat. May tagos na sa Metro Manila. May mga business dyan Business dyan sa San Juan. Maraming business, maraming negosyo dyan . Mga boss under, mali yung mga ilan-ilan na nakita ninyo sa video yung mga tao na yun. Pakiusap, no? Kung magkakaroon man ng taunang Wata-Wata Festival sa San Juan, maging aral sa inyo sana to yung nangyari, no? At ikaw, Boss D, ano naman masasabi mo sa mga namumuno, nagre-regulate ng Wata-Wata Festival yan sa susunod na taon? Wala namang kulang sa kanila nagpapaalala Okay. Laging napapaalalahanan yung mga yan. Kasi hindi naman nila in-expect na ganun ang gagawin ng madlang people ng mga taga San Juan or taga San Juan nga ba sila? Tama. Hindi naman in-expect ng kinauukulan yan Kasi ang piyesta sa San Juan talagang masaya. Totoo yan. Grabe ang saya dyan. So ang napalitaan ko, Boss T, parang sa susunod ang gagawin nila magtatalaga na lang sila ng isang lugar sa San Juan kung saan ka pwedeng makipagbasaan. Hindi mo rin masasabi yan. Kasi Junjun, pag sinabing wata-wata ng San Juan Pesta, kahit saan lugar ng San Juan yan. At hindi lang naman sa San Juan ang may Wata-Wata Festival, sa iba't ibang lugar din. Sabihin na natin, pag-usapan natin ng San Juan lang, hindi mo mapipigilan ng tao. Yun nga. So ang kailangang
iparating sa tao, disiplina. Disiplina individually. Yes. Okay, mga May barangay naman dyan. Sabi mga barangay. Mga attend ng Wata-Wata Festival at yung mismong mamamayan ng San Juan. Kayo na mismo sana. Ito para lang sa akin to, Boss D. Kayo mismo, mga mamamayan ng San Juan na taunang nakikipiesta dyan sa Wata-Wata Festival, kayo na mismo ang mag-regulate. Okay? Kayo na mismo ang gumawa ng tama. At saway ninyo yung gumagawa ng mali. Kasi in general, nadadamay kayo. Wala naman kayong masamang intensyon. Damay na yan. Diba? Hindi naman kayo yung nag-trending. Hindi naman kayo yung nan-treat. Hindi naman kayo yung nanira. Pero in general, nakasama na kayo. Parang ganun yan. So sa susunod, ang payo ko, suggest ko, sariling opinion ko, kayo na mismo, mamayan ng San Juan, ang mag-regulate sa kapwa ninyong taga dyan. Kayo na sumaway. Diba? Uy, wag niyong gawin yan kasi di ba? Basain niyo lang yung mga sasakyan pero wag niyo nang pasukin sa loob. Wag niyo nang kasi naman noon talaga pag binabasa, pag dumanasakyan diyan, nakaganyan lang hose o binubusan ng tubig, hindi na hinahabol 'yun, di ba? Hindi yung papasukin pa sa loob ng jeep tapos babasain mo yung mga taong nagtatrabaho, gustong pumasok sa trabaho. Yes. Kayo, yung mga walang ginagawa, hindi naman kayo apektado dito, nasayahan lang kayo eh. Pero paano naman yung mga taong apektado na nagtatrabaho? Totoo yun. Isipin nyo namang mabuti yan. Diba? Kung kayo standby, sila hindi. Okay? Kailangan nilang kumita ng pera ng araw na yon para sa pamilya nila. Ito, bibigyan ko ng isang example. Kapag sila hindi nakapasok, hindi na nakuha yung sweldo nila ng araw na yon, paano kung may sakit yung anak nila, for example? Diba? Pambili pala ng gamot yun. Ang tawag doon, boss, inulan ng malas. Diba? Nakakaawa. Hindi nakakatuwa. Diba? Masayang pumunta sa piyesta ng San Juan, ha? Don't quote me wrong on that. Pero, konting disiplina. Diba? Yung mga nakikiusap sa inyo na huwag nyo nang basahin, huwag nyo nang basahin. Kayo na lang magbasaan, diba? Kayo naman ready mabasa. Kasi alam naman ng ako, alam kong yung tao to, naka-formal alam kong may pasok to. Ba't ko babasahin to? Tapos yung mga rider, diba? Yung mga rider, kailangan yan may i-deliver. Ang problema pati yung mga nadi-deliver nila, nata-damage nyo, nababasa ninyo. Kaninong mapupuntong ang galit ng kliyente nila? Di sa kanila, kasi hindi nilang iningatan yung parcel nila. Naiintindihan nyo ba yun, mga boss under? Kaya medyo, nung napanood ko yung video, medyo nag-init ang aking ulo. Pero sarili ko lang naman yun. Okay? Sa kinaukulan naman, meron na silang hakbang na ginawa dyan. Meron na silang sigurado na plano na yung mga affected talaga, yung mga malalalang kaso, alam ko tinapalaki na sa kanila yan. Pinapahanap na yata yan. Isipin nyo ha. Gusto mo lang humantong pa sa ganun. Gusto nyo lang magsaya. Ang problema ngayon, ayan, pinahanap na ha. Pinahanap na yung mga nanggulo na yan, yung mga namerwisyo. Pero yung hindi ko masabi manggulo kasi magulo naman talaga pag piyesta, di ba? Masaya. Pero mangilan-ngilan na lang ngayon kasi yung katulad sa mga kotse, napatawad na eh. Oo, may mga nagkasundo na rin. Nagkasundo. Kasi naintindihan nila. So, kailangan dito... Siguro mga taga-San Juan din naman na yun. Kaya naintindihan nila eh. So, okay lang. Maliwala. Oo. So, kailangan na lang dito, boss, paghandaan yung susunod. Okay? Para hindi na maulit. No? Tingin ko hindi naman na maulit yan kasi aral na itong nangyari na kay Boy Dila eh. O, kailangan kasi... kailangan kasi may masampulan din kasi, boss, para... No? Wala namang ikakaso dyan. Lalo na kay Boy Dila, pero wala namang ikakaso dyan. Wala naman siyang ginawa. Paano yung mga taong nakadamage? Yung nanakit? Hindi, yun. Meron naman ng meron ng tugon doon si pamunuan ng ng San Juan eh. Tugon na yan dyan. So, i-skip na natin yan. Bahala na sila, dyan, ang namumuno. So, hindi naman nila pinalampas din yan. Binigyan din nila ng, ng action. Iyan. So, Boss D, mapunta tayo kay Boss Dila. Ano naman ang mapapayo mo kay Boss Dila? Boss Dila. Boy Dila. Kay Boy Dila naman. Pasensya ka na. Wag, Junjun. Hindi kita kilala, Junjun, ha? Sorry sa mga... Anong mapapayo mo dyan? Ano ko sa'yo? Boy Dila. Kasi, ano lang namin yun. Opinion lang namin yun kasi napanood naman namin yung video. Wala ka namang ginawa talagang ka-action na ginawa na hindi ka naman nanakit. Oo, hindi ka nanakit. Pero marami ka nasaktan na na mga pusong Pilipino na matampuhin eh. No? Ito pa ha, Boss A.
Kay Boss Dila, meron pang ano yan ha? Meron ng threat ngayon. Oo, nabalitaan namin na may mga threat na kay Boy Dila. Kaya sa mga nanonood, mga mamamayan natin no, na nagtitreat pa, maawa din naman tayo sa tao. May dahilan kung bakit niya nagawa yun. Okay? Kasiyahan yun. Diba? Nandun na siya sa punto na kasiyahan na hindi naman akalain na sa ganun. Wala naman actually siyang ginawang sakit-sakit na nanakit siya, hindi naman niya minura, nabugbog, o nagnakaw, at kung ano-ano man, di ba? So yung attitude lang talaga. Attitude lang yung naging action niya, yung reaction niya, yung parang nang-aasar, di ba? Hindi na kailangan matong pa sa threat. Oo, diba? Wag naman. Tao lang naman yan. Tsaka ano yan hindi naman yan na may atraso sa gobyerno, na wanted na para i-threat nyo pa. Hindi naman. Napakababaw naman ng mga ano nyo. Sobrang babaw na dahilan nyo. Kayo pa magiging masama niyan dahil nag-threat pa kayo sa tao. Wag naman. Oo. Tingin ko naman pinagsisihan naman ni ano yun ni Junjun Dila. Wag, Junjun. So, ayun. At ako naman, ang payo ko, no, kay Boy Dila, no, na sana sa susunod, maging aral din sa'yo, no. Okay lang naman maging masaya, maging fiesta, yung ganyan. Dahil lugar ninyo yan. Isa ka na lang din sa mag-regulate sa susunod. Yun lang ang payo ko sa kanya. Isa ka na din sa mag-regulate niya sa susunod. Ikaw na ang manaway sa mga pasaway sa piyesta ng Wata-Wata. Saka hanggang sa pagtanda mo, dala mo na yan, Boy Dila. Sisikat ka. Sikat ka na nga Sikat ka na. Content creator na. Talaga? Hindi, magko-content creator na daw siya. Taas ng views mo niyan. So, isipin mo. So, ayan. So, ayan, payo ko sa susunod, no? Pag may Wata-Wata Festival, isa ka na mismo sa mag-regulate ng piyesta ninyo dyan. Kung manaway, no? Since gusto mo na maging content creator, kailangan ang mapapanood sa'yo ng tao ay mabubuting bagay. Wala naman siyang ginawang masama. Okay lang naman yun. Kaso nga lang, dumami lang ang issue sa'yo. Pinatulan. Ang daming pumatol sa'yo. Oo. At para sa mga nagtitrip naman dyan kay Boy Dila, hinto na natin yan. Hindi naman si Boy Dila ang nagsasuffer. Mga riders, yung mga in-order na yung mga iba't ibang kumpanya. O yun, diba? Paano yung paano yung hinanaing naman nun, yung riders na mga yun. Diba? Sinaktan nyo sila, diba? Sila ang napiperwisyo. No? Kaya ihinto na natin yan. Oo, konting bagay, pwede namang pagpasensyahan yan. Ayun. Yun lang naman ang ma-advise natin kay Junjun. So ayun Happy Fiesta sa San Juan. Late man Happy Fiesta sa San Juan. Wata-Wata Festival. At susubukan natin sa susunod na taon aatin ng Boss Under dyan. Tayo mismo makakalam kung gaano kasaya dyan Magdadala ako ng extra brief. Ayan. Ako magdadala ako water gun. Water gun tapos didila-dila biro na. So ayun. Happy Fiesta San Juan. Shout out ka ba, Boss D? Shoutout ako sa kumpare kong taga San Juan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, ako din Shoutout ko din ang mga kaibigan natin, mga taga San Juan. At sa inyo kami makikipiesta sa susunod na taon. Aatin kami dyan. At kami mismo gusto naming maranasan. Ako mismo, si Boss din naranasan Ako mismo gusto kong maranasan. Kung gaano ba kasaya ang Wata-Wata Festival. Yes. Okay? So, yun lang mga Boss Under. Thank you for watching the Boss Under Show. Ang show ng mga Boss Under. Ang show ng mga Boy Dila. Biro lang. So, no, Junjun. No, Junjun. So, thank you so much for watching. Do not forget to subscribe our channel, Boss Under TV. Thank you so much for the support. May kasabihan tayo. Nga pala, iiwanan namin kayo ng pinakamaganda namin kasabihan kapag under ka, behave ka. Goodbye. Thank you so much. Happy Fiesta San Juan.